Kasi ako guys, hindi ako yung kuripot na tao. Pag meron ako guys, handa talaga ako magbigay. Kasi hindi naman natin madala ang pera guys pag tayo, mamatay. Pag naman sana guys, ayaw ko pang mamatay guys. Dahil marami pa ako guys na tinutulungan. At saka may anak tayong pinapalaki. Nakikita niyo ba yan guys na bundok dyan? Pag nakatayo ako dito, palagi ko yung tinitingnan. Ayan. Kasi parang feeling ko nasa Pilipinas lang ako. Kita nyo guys, oh, walang customer ngayon. Minsan sabay-sabay yung customer dumarating. Tapos minsan naman sabay-sabay din silang nawawala. Itong lottery machine ko hindi gumagana. Kaya nireset ko. Tapos meron pa akong isang problema. Ewan ko kung nakikita nyo yan. Ayan dyan guys. Lilinisin ko pa yan dyan kasi merong gas spill. Merong customer na nagkaroon ng gas spill. Ang tawag doon guys? Ang tawag doon sa Tagalog. Basta guys yung kalimutan ko ng Tagalog ba yun? Sa Bicol, nag-ula sugas guys. Nakita ko kasi yung lalaki, nagpagasolina siya, tapos iniwan niya na nagpapampa, tapos pumasok siya sa sasakyan niya. Hindi niya pa yung naririnig na yung hagwaswas ng gasolina. Buti nga nakita namin ng customer na nagbabayad dito sa akin, kasi kung hindi ay, Diyos ko, ang dami kong lilinisin. Mag-isa pa naman ako. Malinis na guys. Tanggalin ko na lang yung mga cones. Yeah. Dito sa California guys, medyo mainit pero may hangin. Dito guys, hindi ka pagpawisan. Sabi guys nung may-ari ng sasakyan na nagkaroon ng gas spill sa labas, para makakuha sila ng refund. Hindi naman kami nagbibigay ng refund pang ganun kasi hindi namin kasalanan yun. Kasi self-service yun eh. Dapat habang nagpapump yung gas, dapat tinitingnan mo, hindi yung iwanan mo na. Yung pump dito guys, pag nagpapagas ka, kusa naman siyang tumitigil pag puno na yung gas mo. Kaya lang, pag hindi nila masyado na lagay ng yung todo sa loob ng kanyang gas tank, talagang magkakaroon ng problema. Kaya dapat pag nagpapagas ka, hindi mo iniiwan. Tapos magalit kasi hindi binigay yung refund daw. Sa loob-loob ko, maglilinis na nga ako ng hindi ko kasalanan. Binigyan na naman ako ng friend ko guys na egg. Tingnan nyo guys. Organic yan. Organic na egg. Gustong-gusto ko yung ganyan na guys, yung galing talaga sa mismong manok. Yung kaibigan ko, meron silang mga manok na inalagaan. Tapos naging itlog, kaya binibigyan niya ako. Dumaan sila kanina dito ng anak niya, kaya tapos dinalan niya ako niyan. Tapos guys, binalatuan ko yung friend ko ng $50 kasi nanalo ako ng $5 sa Skechers. Yun ang kinakaskas. Tuwang-tuwa kami. Hindi ko na videoan kasi masyado kami excited. At saka busy ako nung nag-usap kami. Maraming tao dito kanina sa store. Busy ako kaya hindi ako nakapag-vlog. Alam mo, mabuti nga nangalan ko guys ng $500 guys sa Skechers guys. Kasi yung kapatid kong dalawa doon na mayroon ng pamilya. Meron na silang yung isa, 3 ang anak. Yung isa naman ay 2. 3 din pala. So,
dalawa na yung, pareho sila may dalawang nag-aaral. Kaya, kailangan ko na bigyan din sila ng ano, ng balato. Para may pandagdag sila sa ano, pambili ng gamit ng kanilang mga anak. May mga trabaho din naman guys yung mga kapatid ko. Kaya lang minsan kinakapos pa din. Alam mo naman sa Pinas, pag hindi ka graduated ng college or high school, wala kang ano, walang magandang pasahod or wala kang magandang trabaho. Yung panganay kasi namin guys, hindi siya nakapagtapos ng high school. Kaya yung trabaho niya nakukuha ay yung ano, yung kaya lang ng kanyang pinag-aralan. Kaya minsan kailangan ko silang tulungan kasi alangan naman na maganda yung kinakain ko dito or ano, tapos sila walang kinakain, di ba? alam naman guys nila na ano, na mahirap din kitain ng pera dito. Dapat maging ano ka, matipid at wala kang pili sa trabaho. Kaya minsan pag hindi ako nakapagpadala agad, naiintindihan nila kasi hindi naman natin pinupulot ang pera dito. Kaya ayun guys, kaya hanggang kaya ko, tinutulungan ko yung mga kapatid ko. Hindi ko din matiis na hindi sila tulungan kapag kailangan nila ng tulong at hindi ako makatulog. Kaya nyo guys sa labas. Ayan ang weather ngayon dito. Mainit pero hindi ka pagpapawisan. Dahil ay hangin. Hindi katulad sa Pinas guys, pag mainit talaga. Alam mo yung bundok. Sa nga pala, meron akong customer dito na palagi ano yung tawag yan? Palagi naglalaro ng ano guys, yung kaskas. Dito, tinatawag scotch. Tapos nanalo siya ng medyo malaki-laki. Hindi naman kalakihan, pero guys, binigyan niya ako ng ano, $100. Nasa 5,000 pesos sa atin. Sabi ko, bait mo naman. Sabi ko, napaka-generous mo. Ang lagi pa ng balato mo sa akin. Sabi niya, syempre, kasi ano, pag nanalo ako, panalo ka din. Sabi ko, ikaw lang yung nagbigay sa akin ng ano, ng napakalaking balato. Yung iba na nanalo dito, ano, hindi ka man lang balatuan. Pero hindi naman ako guys umaasa sa balato. Kumbaga, depende din kasi sa tao yan kung magbigay ka o hindi. Hindi naman ako umaasa sa balato nila. Kumbaga, ano mo na lang din. Galing din sa loob mo kung magbigay ka o hindi. Pero kasi ako guys, pag nanalo, namamalalo talaga ako. Kaya guys, pag ako maging milyonaryo, pag nanalo sa ano guys na malaki, milyon sa scratches guys, panalo din kayo guys. Ikaw na nanonood dito, mag-comment ka lang. Pag ako nanalo, madami akong matutulungan yan. Kasi ako guys, ano, hindi ako yung kuripot na tao. Pag meron ako guys, handa talaga ako magbigay. Kasi hindi naman natin madala ang pera guys pag nag-ano tayo, mamatay. Pag naman sana guys, ayaw ko pang mamatay guys. Dahil marami pa ako guys na tinutulungan at saka may anak tayong pinapalaki. Kailangan nila tayo. At saka mabuti nga at yung asawa ko din napakabait at minsan binibigyan niya din ako ng ano, pinapadala sa Pinas kasi naiintindihan niya yung mga tao doon or pamilya ko na minsan nangangailangan ng tulong. Kaya yung asawa ko, ipapasalamat ako dahil napakabait naman at hindi nagdadalawang isip tumulong. At totoo lang guys, meron kami doon bahay sa Pilipinas kasi pinatayuan niya ng maayong mga magulang ko. Kasi palagi nagkakaroon ng sa Bicol ng bagyo. So yung bahay namin doon dati ay yung lang guys, malapit sa dagat. Tapos yung hindi masyado matibay sa bagyo. Kaya ngayon guys,
nagpatayo kami na yung concrete talaga na slab na, kasi natatakot din kasi yung mama ko pag tuwing magbabagyo doon sa amin. Talagang malakas, minsan nakakatakot. Kaya sobra yung pasasalamat ko sa asawa ko dahil pinagawa niya ng bahay doon para sa safety ng mga pamilya ko doon. Kahit na hindi mayaman itong asawa ko dito, guys. Hindi siya nag-alinlangan na tumulong. Hindi naman kami dito, guys, mayaman, o hindi rin naman kayo mahirap. Kumbaga nasa middle lang. Basta makakaraos ka, may trabaho ka na stable, ayun lang ang importante. Tsaka mayaman ka man o mahirap, dapat pantay-pantay lang yung ano mo, pagtingin mo sa tao. Dito nga, guys, pag merong customer na kulang yung kanilang pera, pag kunti lang naman, ako na lang nagsasabi na ako na lang bahala sa kulang. Kasi naawa ako sa iba na lalo na yung nakikita ko na parang wala din, at saka totoo naman na wala talaga sila. Kasi meron ditong minsan na customer na kinakapos yung budget nila, halimbawa bumili ng ng drinks or kung anong bagay yung binibili nila, tapos minsan sabi niya, oh, para short ako ng ganito. Minsan, guys, mga cents lang or $1, ganyan. Kaya nayan ko na lang, sabi ko, ako na bahala. Ako na lang nagbibigay, binabayaran ko na lang. At saka hindi rin naman araw-araw nangyayari yun, kaya okay na. One time nga, merong isang customer sa labas na naubusan ng gasolina daw siya. Tapos sabi niya, wala daw siyang ibang wala daw yung wallet niya. Tapos sa tingin ko naman, guys, nagsasabi siya ng totoo. Kasi naman siya, yung parang napaka-polite niya naman na humingi ng tulong sa akin na baka daw bigyan ko siya ng kahit daw 1 gallon lang na gas. Sabi niya para lang daw makabalik siya sa kanyang uwian. Sabi ko, wala nang problema. Sabi ko, sige. Kaya binilan ko ng gas. 1 gallon lang daw ang kailangan niya. Malapit lang naman kasi yung bahay niya dito. Hi! So sabi niya, pagbalik niya daw, babayaran niya na lang ako. Sabi ko, hindi, okay lang. Sabi ko, konti lang naman yan. Tapos yun, todo pasalamat naman siya. Na-appreciate naman yung tulong ko sa kanya. Ako kasi galing ako sa hirap. Dati ang buhay namin sa Bicol, minsan mag-ulam na lang ng asin or toyo para lang maka-survive sa isang araw. Minsan, dati yung kanin, tawag doon sa amin sa Bicol, bagas mais. Binibigyan kami ng ng lola at lolo namin ng pagkain. Pag walang huli ng isda kasi wala din pambili. Yung nag-aaral pa kami noon, guys, mga siguro nasa elementary pa lang ako kaming lahat. 6 kasi kami magkakapatid. Yung tatay ko ay isang mangingisda lang. So, siya lang naman yung naghahanap buhay. Tapos yung mama namin ang nagbabantay sa amin, nag-aasikaso sa pag-aaral. So, minsan kapag walang huli, walang pera. Mabuti nga noon kasi meron kaming tita na tumutulong din, kapatid ng papa ko. Sinutulungan yung papa ko minsan kapag walang wala. Yun, nagpapadala siya ng budget, konti. Yung kaya niyang maibigay. Pambili ng bigas, pambili ng ulam. Tapos naalala ko din dati nangumulot kami ng kamote, guys, pag nag-aararo na yung kapitbahay namin. Ayun, may bit-bit na kaming mga sako kasi kami na yung sumusunod sa kanila habang nag-aarado sila sa Bicol, nag-aararo siguro yun sa pinag-harvest na, guys. So, merong pababa sa, ba yung tawag doon? Pababa ba yun? Basta yung, guys, yung nagsasabi ko nag-arado ng kamote. Tapos kami yung kasama nasa likod na umulot ng kamote. Nakakatuwa din, nakakamiss yung gano'n. Tapos yun, bibigyan kami ng kamote pagkatapos namin ng lahat ng gawain. Binibigyan kami ng kamote. Tapos minsan, binibenta na namin para lang may pambili ng bigas. At least nakatulong sa aking mga magulang. Kaya alam ko yung
pakiramdam ng walang-wala, guys. Sabi ng mama ko, kahit na magyumaman ka, or kayo mga, sabi niya sa mga anak niya, kahit pag nagyumaman kayo, huwag kayong magbabago dapat marunong kayong tumingin sa pinanggalingan nyo. Naalala ko nga din pala na dati noon sa kapitbahay namin, nakikipaglabandera ako, guys. Para lang may pambaon sa kinabukasan sa pag-aaral. Ang hirap, guys, noon, pero kinakaya. Alam mo, ang lahat ng paghirap ay may katapusan naman. Merong ginhawa. Hindi habang buhay na maghihirap ka. Kailangan mo lang na i-trust ang mga plano ng ating Panginoon sa buhay natin. Tapos kailangan din yung magsipag ka para makamit mo yung sagana magandang buhay. Kaya kahit ako magang nag-asawa, kasi 19 pa lang ako, guys, nag-live-in na ako, guys, sa ex ko. Kaya hindi masyado nakatulong sa pamilya. Nagsimula ako magtrabaho 17 pagka-graduate. Tapos hanggang 19 na nakakuha ng boyfriend, tapos hindi na napigilan. Nagkaroon na ng isang anak, pero kahit na ganun, guys, patuloy pa din yung pag-support ko sa mama ko, kahit konti, nagbibigay pa din ako. Kaya nagkatrabaho ako noon sa Laguna Tapos yung kapatid ko din na panganay, nagtatrabaho din siya sa hotel noon. Kaya siya yung nag-support sa aming pamilya. Tapos tinutulungan niya din ako noon. Kaya ngayon, ako naman tumutulong sa kanya. Bigayan lang, guys. Gano'n na magkakapatid, nagtutulungan. Naghihintay lang ako ng guys, ng customer. Pero akong customer dyan sa loob. 2. Kaya lang, namimili pa sila. Maraming salamat sa panonood. At sana nagustuhan mo itong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Joke lang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you, guys. Bye-bye.